Parehong bine-beauties, parehong mahusay umarte, parehong sikat na sikat. Pero, para sa iyo, sino ang mas maganda? Catherine Bernardo or Nadine Lustre? Catch. Bakit si Catherine? Magkamukha sila actually. Demure ang mukha niya. Pero isa ang Manila. Demure. Lalo na nag-uumpisa pa Sila sila. din talagang, kumbaga, kasado na. Sa palagay mo, pagkakabalikan pa sila ni Padilla? Kuno na ito. Paso sa pastak na. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, marami ang nagsasabi dito mga kasmeros na spotted ang Kathleen sa airport nga po, no? Naka-black sina Mr. and Mrs. Fulkerson. Hindi, joke lang po. Kaka-upload lang ito kasi no, kagabi mga kasomberos. Tapos sa likod nila ay marami din yung nagpipicture, nagvi-video mga kasomberos. Pero ito, isang staff yata ito sa airport sa NAIA mga kasomberos. And ito po, hindi po kasi ito bago. Unfortunately, no, hindi ito bago mga kasosang ng picture. Pero nagtatawa bakit kagabi lang parang kahapon lang ito in-upload sa TikTok at saka sa Facebook mga kasomberos. Tapos kasi si Sir Alden dito ano pa, no, ang kanyang hair, yung kanyang ano. So promo pa ito ng Hello Love Again. If I'm not mistaken, papunta sila sa Dubai nito mga kasomberos or sa Los Angeles. So ito po, sobrang bagay ito rin. Parang maputi na si Ma'am Catherine dito, no. Mga kasomberos and mga katinatics. And then ito pala yung rason kung bakit na hindi nakapunta si Ma'am Catherine mga kasomberos, kasi yung iba natapi kasi nila OG Diaz doon sa kanilang segment kahapon na bakit hindi nakapunta si Ma'am Catherine doon sa sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines Incorporated. Kasi nga dalawa silang nagawaran ng ng award po mga kasomberos, Box Office King at saka Box Office Queen doon sa Cine Expo. So tapos yung Hello Love Again bilang box office or top 1 top grosser or highest Filipino film of all time mga kasomberos. So yun, ang rason dito is sobrang busy ni Ma'am Catherine mga kasomberos, kung kaya yung staff lamang or management, yung ibang management or team ng Star Cinema ang pumunta nga, no? Kasi yung iba mga kasomberos talagang binigyan ng ng maling information or binigyan ng issue na kung bakit hindi daw pumunta si Ma'am Catherine. So ito po yun, no? Busy lang po talaga siya mga kasomberos. Tapos tag dito, wag na sanang bigyan ng mali siya at saka nega ng mga tao mga kasomberos. And then ito, na sobrang kulit ito mga kasomberos, maliban dito kay Ma'am Cara David na sobrang cute din po. So ito yung video, full video ni na Ricky Reyes at saka Rene Salud mga kasomberos, na mas pinili nga si Ma'am Catherine Bernardo. Tapos sabi niya na para magkamukha, pero si Ricky Reyes nga sabi niya mas demure si Ma'am Catherine mga kasomberos. So yun, no, talaga pinipilit pa niya na na magkabalikan ba yung Kathniel, no. Sabi niya iuwi mo na tong kasi ayaw niya siguro sa Kathniel mga kasomberos, no. Yun lang po yung parang tono niya mga kasomberos. And then ito, no, sobrang kulit ni Ma'am Cara David. Di ba tumakbo siya sa fun run? Sobrang niya, kasi 10 kilometer yata yung kanyang tinakbo dito mga kasomberos. Tapos nag-fangirling din siya sa mga artista. sa mga andoon sila Boots Anson Roa, Riz Cortez, and ang daming artista, sabi niya ganun mga kasomberos. So ang kulit ng Cara, no, sobrang bait at saka down to earth dito, parang tao lang din siya. Nagka-picture sa kila Alden, kila Ma'am Barbie Forteza, kila JM Napoles, and so on, kina Ma'am Gina Alahar. So yun po, sobrang kulit ni Ma'am Cara David mga kasomberos. And then ito, Gym is Life ngayong Wednesday mga kasomberos kay Sir Alden. Nagbuhat na naman mga kasomberos after ng kanyang bike si Sir Alden mga kasomberos. Of course, andyan yung kanyang mga gym buddies, no, sina Maisy Quijada,
sina Marlene Capones and so on, si Prince Bermas, no, binibidyohan nila Sir Alden dito na nagbubuhat mga customers na nakapatong isang paa sa wall. So sobrang kulit lang. And then ito, no, ang cute ng ni Pops Alden, cute na powerful of course. James 1:12 sa verse sa Biblia mga customers, blessed is the one who endures trials. So ganun po mga customers. Sobrang ganda ng verse nito, no? Isa sa mga favorite verses ko ito mga customers, na blessed kung pinagpala pala yung mga taong napagtagumpayan ang trials na binigay sa kanila ni Lord, because ang papuri, ang pagsamba, ang pasalamat ng tagumpay ay kay Lord mga customers sa mga nananampalataya at naniniwala sa Kanya. And then ito, next items natin, picture taking kanina, no, ang outfit ni Pops Alden sa kanyang cycling era ay parang white blue na parang bago ito, no, na outfit niya sa cycling mga kasusunod pagbibisikleta. Tapos picture taking sina Marlene Capones and si Sir Prince Bermas, no, ng kanyang, tapos kumain-kain din ang inyong mga siklista mga kasambreros after ng kanilang nakakapagod na ride. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, nasa dila pala. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So ang ating dila mga kasambreros ay ginagamit ito ng scripture, no? Both literal at saka metaphorical ways, especially sa Book of Psalms, sa Proverbs at saka sa James mga kasambreros. And ang ito po ang equal po ito ng ating mga salita mga kasambreros na sinasabi, no, or lumalabas sa ating mga bunganga mga kasambreros. And sa verse na ito ay kumbaga pa sobra yung ating dila po ay ilang inches lang siya, no. Average mga kasambreros is 3 inches. Pero kaya itong pumaslang ng even 9-footer na tao mga kasambreros dahil lang sa dila. Maaring chismis, no, maaring sisiraan mo si ganito, sisiraan mo si ganito. So, maraming ways mga kasambreros. However, kapag ginagamit naman natin ang ating mga dila sa kumapa yung good words lumalabas sa atin, encouraging words, words of wisdom, words of love, words of hope, words of inspiration. So nakaka-build up tayo at nakapagpalakas sa ibang tao mga kasambreros. And sa verse na ito ay nire-remind tayo ng great power of words mga kasambreros na pwedeng mag-impact, na mag-influence sa tao. And ang phrase dito na life and death are in the power of the tongue expresses how everything we say can have significant consequences. So ang words kasi natin pwede mag-uplift, pwedeng mag-encourage, pwedeng mag-down sa ibang tao. Kung kaya yung verbal abuse is also a crime mga kasambreros. Yung pagsasabi natin ng profanity, yung mga slanderous na words mga kasambreros. So yun yung mga may consequences, may impact mga kasambreros. Masakit minsan yung verbal abuse, yung nakaka-receive tayo ng mga words na masama, masasakit. Kung kaya yung mga bata kapag na-raise sila sa isang tahanan na puro nagtutungayaw, naririnig niya parati mga pagmumura, no, parating pag-down sa sarili or sa ibang tao or sa anak for example, or sa magulang or sa asawa, narinig pa kahit yung mga kapatid, no. So doon po mga kasambreros, yung isang bata kapag lumaki sa ganong environment ay makita natin yung reflection nun ang kanyang ugali paglaki. It's as if our speech is a double-edged sword capable of producing both positive and negative outcomes. This emphasizes that we should use our words thoughtfully, as they can establish or destroy, bind or free, heal or hurt. So siya, kumbaga pa positive and negative effect talaga mga kasambreros. So kung kaya sinasabi dito na yung words natin dapat thoughtfully spoken or thoughtfully used mga kasambreros, kasi it can either establish someone's personality or character,
or destroy one's mood in a day, mga kasombrero. So kunwari ikaw ay napakaganda ng mood mo, no, pag alis ng bahay, tapos nakarinig ka sa boss mo, nakarinig ka sa ka-office mate mo or sa classmate mo or sa teacher mo, for example, or sa kanino man dyan na tao, kapag nakarinig ka ng mga bad words, ay parang nasisira ang araw mo, mga kasombrero. So hindi man nasira ang iyong character, pero nasira ang araw mo, and it's still, no, it can affect your entire day, mga kasombreros. So pwede siyang mag-heal, kaya yung mga counselor, yung mga psychiatrists, for example, mga psychologist, yung mga nagpapayo, motivational speakers, kumbaga yung kanilang words, mga kasombreros, ay talagang nag-encourage yun, no? Nakaka-build, nakaka-heal, hindi nakaka-hurt, mga kasombreros. When we choose to speak kindly and positively, we spread compassion, joy, and understanding, fostering community and connection. Conversely, negative or hurtful words can lead to strife and discord. So gulo, mga kasombreros. Pansinin natin kapag maraming marites, no? Maraming mga naninira, no? Yung sinabi ni ganito, tapos sinabi mo rin si ganito, parang chinika mo doon or kinuwento mo sa iyong kaibigan, tapos parang nalaman, tapos nagkabukuhan. So delikado po yun, mga kasombreros, kasi minsan kung may nagpapatayan sa ganong uri po ng rumor mongering or parang storytelling natin na ugali sa iba, no? Lalo na po kapag connected kayo sa isa't isa, tapos may third party pala. So ganon, mga customers. Or pag sinabihan ka ni ganito na ganyan, ulo ko ganyan, so, di ba, parang pag yung bad words na sinabi sa kanya, sinabi mo rin dun sa ano, so tapos nag-confront yung dalawa, mga kasombreros, ay talagang gulo po yun. So they can inspire actions, stir emotions, lalo na po, mga kasombreros, talagang magugulo ang emosyon mo kapag ikaw po ay nakarinig ng mga mga bad words, mga kasombreros, lalo na kapag ikaw ay dinadown, ikaw ay sinusuppress, mga kasombreros. So it can also influence decision, no, yung ating mga words, no, yung ating bunganga, yung ating dila, mga kasombreros, ay nakaka-influence ng decision. For example, decided ka na ganito ang gagawin mo, tapos sinabihan ka ni ganyan, mas conveying yung kanyang pagkasabi or pagkaka-advise sa'yo, so masusundin mo yun. So it can also affect someone's decisions, proving that verbal communication is not to be taken lightly. So hindi siya biro, mga kasombreros, kung kaya instead of sa bahay, talagang pinapractice namin yung appreciation, yung kind words, no, kapag may mali ang isa, ay pagsabihan siya in a nice and positive way, parang disciplinary way ba, na hindi siya gaanong harsh, mga kasombreros, kasi pwede naman tayong mag-correct sa tao in a nice and a light way, mga kasombreros. Kumbaga nakaka-build up pa rin at nakaka-motivate yung ating words na gagamitin kaysa sa mga words na nakaka-down talaga. Kasi may ibang tao na pag nagsabi, parang pag nag-correct, parang akala mo perfecto. Parang pag may nakitang mali sa'yo, parang agad-agad nadadown ka. So yun po yung delikado. Instead, we choose to be yung inspiring ba, na kapag tayo pa nagsasalita ay nakaka-inspire pa rin, nakaka-motivate, mga kasombreros, nakakaganda at nakaka-lighten up ng araw. It offers us a reminder to reflect on how we communicate, as our words echo back to us in our relationships and overall life circumstances. Kasi ang words na pinipili natin, sometimes nagre-reflect yun kung ano yung pagkatao natin, mga kasombreros. Kung lumalabas sa bibig natin ay puro nega, puro mga bad news, puro mga chismis, puro mga kung ano-ano dyan, mga kasombreros, na nangdadaw ng ibang tao, nanira ng ibang tao, no? So ganun din po ang character natin, and nakakababa po yun ng ng self-worth, mga kasombreros, or ang pagtingin ng ibang tao sa iyo kung ikaw ay tagapanira ng ibang tao, mga kasombreros. So para sa atin na mga mananampalataya, we have to yung verse na Proverbs 18:21 clearly expresses that the weight and significance of the words we choose to speak. So we're reflecting this verse encourages us to contemplate both the content and tone of our conversation. So napaganda rin ng mga kasombreros, kasi the way we utter and we say a word also matters.
sometimes hindi nagmamatter kung ano yung words na sinasabi natin, kundi kung yung tono, yung pasigaw ba yan, pa meow meow effect, no? Parang palambing effect. So ano yun parang sasabi, o maghugas ka na, o diba? Instead of magsabi, o nak, maghugas ka na nak, ganun. So diba, merong pagkakaiba mga kasambreros. So simpleng halimbawa lang yan, pero realidad ng buhay na yung the way mag-utos, the way we correct other people, especially our children, our kids, mga kasambreros, kasi yun ang kanilang kalalakhan, na kung ano yung pagdisiplina natin pagbata pa sila, tapos hanggang sa paglaki, ma-adapt nila yung mga kasambreros. So magre-reflect po kung ano yung parents, ganun din po ang anak. So ganun po ang tendency. Although hindi naman lahat, pero ang tendency parang 90-95% na kung ano yung magulang, yung ugali ng magulang, talagang magre-reflect yun sa anak, mga kasambreros. Alright, so kung kaya mayroong life and death, no, sa dila pala natin, kung pa nakadepende rin minsan ang ating ugali. Alright, sinabi po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next amen po mga kasambreros, and paalam po.